Paano mo mababawasan ang iyong konsumo ng gasolina sa panahon kung kailan mabigat na ang presyo ng gasolina sa budget? Akala ng marami, kailangang magpalit ng mas bagong kotse para makatipid sa gasolina. Totoong mas matipid sa konsumo ang mga bagong modelo. Kahit luma ang sasakyan, may mga paraan para makatipid sa gasolina. Ang simpleng gawi ay malaking tipid. Simulan natin sa mismong sasakyan. Nasa kondisyon na ba ito para magbigay ng makatwirang konsumo? Hindi ito palaging ganoon. Kaya tingnan natin ang tungkol sa tamang pag-aalaga nito. Ang pangunahing paraan para mabawasan ang konsumo ay ang pagkakaroon ng sasakyang maayos ang maintenance. Maaaring mukhang halata, pero ang sasakyan na may baradong air filter, sira ang carburetor o lumana ang spark plugs ay tiyak na mas malakas sa konsumo. Kaya ang tamang pag-aalaga ang dapat unahin. Alam nating hindi laging madali ang gumastos para sa maintenance, pero kung gusto mo talagang makatipid, dito talaga magsisimula at sa katagalan, nagiging sulit pa ito. Mayroon ding mga simpleng gawain na makakatulong para makatipid sa konsumo. Ang una ay tungkol sa tamang presyo ng gulong na kadalasang nakasulat sa loob ng pinto ng sasakyan. Ang pagsunod sa tamang presyon ay unang-unang dapat gawin para makatipid sa gasolina. Ang malambot na gulong ay malakas sa konsumo kaya dapat itong regular na suriin. Tandaan, suriin ang presyon habang malamig pa ang gulong at huwag pagkatapos magmaneho dahil ang init ay nagbibigay ng maling sukat sa gauge at baka kulang na pala ito sa hangin. Huwag suriin ang mga gulong matapos ang mahabang biyahe dahil hindi ito ang tamang oras. Mas mainam kung malamig pa ang mga ito. Tandaan, kung ang kulang sa hangin ay pumuputok, ligtas naman basta tama ang hangin ng gulong. Makikinabang ang sasakyan dito. Bawasan din ang karga ng sasakyan. Ang pagdadala ng mga hindi kailangang gamit ay nagpapabigat sa sasakyan na nagpapabagal at nagpapataas ng konsumo. Pati ang mga roof box, trailer hitch o bike rack ay nagdadagdag ng air resistance at konsumo. Kapag hindi mo na kailangan ang iyong roof box, tanggalin mo ito. Nakakainis man pero kapaki-pakinabang. Mayroon ding mga serbisyo ng engine reprogramming na binabago ang computer ng sasakyan para mapababa ang nakasaad na konsumo. At totoo, maaaring gumana ito sa simula. Pwedeng i-tune ang computer ng sasakyan para mas tipid sa krudo sa ilang sitwasyon. Pero di kayo niloloko ng manufacturers. Wala silang balak mag-aksaya ng fuel. Sa totoo lang, dinisenyo ang makina para sa lahat ng kondisyon gaya ng ginaw, malamig na makina o baradong filter. Dahil dito, minsan ay ina-adjust ang fuel injection kung kailangan. Ang reprogramming ay makakatipid ng kaunti, pero maaaring hindi na maging optimal ang makina at masira ito sa kalaunan, kaya dapat itong pag-ingatan. Pero ang tunay na susi sa pagtitipid ng gasolina ay ang iyong paraan ng pagmamaneho. Ang asal sa pagmamaneho ang pangunahing dahilan ng labis na konsumo. Ang unang tuntunin para mabawasan ang konsumo ay ang pag-a-anticipate. Paulit-ulit pag-a-anticipate pa rin. Dahil dito, makakatipid ka ng malaki sa gasolina. Madalas nating nakikitang humaharurot ang mga driver bago biglang pumreno sa harap ng stoplight. Ang ganitong asal ay nauuwi lang sa pag-aaksaya ng gasolina at mabilis na pagkasira ng mga piyesa. Isa itong matinding halimbawa, pero kapag inuulit sa bawat stoplight na madaanan, nagdudulot ito ng tunay na pagtitipid. Subukan ninyo at makikita ninyo ang konkretong resulta. Bukod dito, mas komportable ang pagmamaneho. Sa katunayan, sa mga bagong kotse, pagbitaw sa silinyador o umaandar lang kusa, tipid na sa gasolina. Ang bawat metrong hindi pag-apak sa pedal ay halos libre na. Gawin ito sa pababang daan o papalapit sa stoplight. Makakatipid ito ng ilang litro bawat daang kilometro kumpara sa agresibong pagmamaneho. Sulit itong isipin. Gaganda ang pagmamaneho nyo. Sa gayon, magpalit agad ng gear hanggat maaari. Simpleng mekanika lang ito. Kapag mas mabagal ang ikot ng makina, mas tipid sa gasolina. Walang saysay ang magmaneho sa sobrang baba ng RPM hanggang sa manginig ang sasakyan. May ilan na laging nagmamaneho halos katapat lang ng idle sa pag-aakalang makakatipid pero hindi na maayos ang takbo ng kotse. Kung nanginginig ang sasakyan, masyadong mataas ang gear sa bilis mo. Hindi masamang paikutin ng makina pero mas mainam ang maagang paglipat para sa torque, 1,500, 2,000 RPM sa diesel at 2,000, 3,000 RPM sa gasolina. Ang madalas na mataas na RPM ay mabilis makasira sa transmission at mekanismo. Ang paminsan-minsang paghataw ay ayos lang, pero ang madalas na pagpiga sa makina ay wala ng benepisyo. Lampas sa sapat na RPM, wala na itong silbi.
Maling akala rin na kailangang dahan-dahan lang ang pag-apak sa silinyador para makatipid sa gasolina. Kapag kailangan ng bilis, gamitin lang ang makina. Hindi kailangang isagad kahit mga 70 hanggang 80% lang. Isipin mo ito, sa bowling, mas mainam na lakasan ang tulak sa simula at hayaan itong gumulong kaysa itulak ito ng dahan-dahan. Gumagana ang kotse sa halos parehong paraan. Mas mainam na bilisan agad at samantalahin ang inersya kaysa magdahan-dahan na mas malakas sa konsumo ng gasolina sa katagalan. Panghuli, iwasan ang paglalaro sa clutch habang nakahinto sa pulang ilaw ng trapiko o hirap umarangkada sa mga kalsadang paakyat ng hindi gumagamit ng handbrake. Ang ganitong gawain ay nagdudulot ng hindi kailangang konsumo dahil ang makina ay umaandar sa hindi epektibong antas habang pinipilit pa rin ito ng husto. At bukod pa rito, nasisira lang ang clutch ng walang dahilan. Sa paakyat, mas madaling umabante gamit ang handbrake. Di na kailangang tumapak sa clutch. Sa pulang ilaw, ang pag-apak sa silinyador ay di bibilis ang pagberde nito. Kaya para makatipid sa oras at pagod, manatiling kalmado. May auto-stop feature na ang maraming bagong sasakyan kapag nakahinto. Epektibo ang sistemang ito, lalo na kapag mahigit 3 segundo ang paghinto. Mas kaunti ang konsumo ng makina sa ganitong paraan. Kaya naman nagiging karaniwan na ang ganitong sistema dahil lang talaga gumagana ito. Gayunpaman, may mga tao na ginagawa ito ng mano-mano sa mga sasakyang walang ganitong sistema sa pamamagitan ng pagpatay at muling pagpapaandar ng makina sa bawat pulang ilaw. Iwasan ninyong gawin ito dahil ang starter ng karaniwang sasakyan ay hindi dinisenyo para gamitin ng madalas. Ang mga sasakyang may ganitong sistema ay may mga bahagi na angkop dito tulad ng starter, alternator at pinalakas na baterya na wala sa mga karaniwang sasakyan. Kaya huwag ninyong gawin ito ng mano-mano. Madalas ding pinag-uusapan ang mga kagamitan na malakas kumonsumo ng enerhiya tulad ng air conditioning. Tama, ito ay gumagana sa pamamagitan ng kompresor na kumukuha ng kaunting lakas mula sa makina kaya't kumukonsumo rin ito. Ngunit sa mga bagong sasakyan, napakaliit lang ng pagkakaibang ito. Kaya kung sobrang init sa labas, ang paggamit ng air conditioning ay katumbas lang ng ilang minutong dagdag na konsumo. Hindi talaga ito ang magpapabago ng lahat. Gayunpaman, kung gagamitin ninyo ang air conditioning, panatilihing nakasara ang mga bintana. Ang layunin ay mapanatili ang malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Isang tanong din na madalas lumalabas. Ang heater ba ay kumukonsumo ng gasolina? Ang sagot ay hindi. Gamit nito ang init mula sa makina. Kaya matagal uminit ang kotse. Dapat uminit muna ang makina. Ang init na ito ay nasa ilalim ng hood at idinedirekta lang nito ang mainit na hangin sa loob. Kaya libre ito. Sa pagmamaneho sa lungsod, mainam ang mga modernong automatic transmission kung hirap kang makamit ang tipid sa gasolina. Noon, mas malakas sa konsumo ang mga ito dahil sa mas mataas na enerhiyang kailangan ng mekanismo. Pero ngayon, ang mga bagong bersyon ay hindi na talaga mas malakas sa konsumo. At masasabi pa nga na mas matipid pa ng kaunti dahil automatiko nilang hinahanap ang pinakaangkop na gear sa lalong madaling panahon na mahirap tapatan kapag manumano. Kaya kung nahihirapan kayong kontrolin ang pagpapalit ng gear sa lungsod, subukan ninyo ang mga modernong automatic transmission. Talagang makakagawa ito ng malaking pagkakaiba.